I'm sure you're referring to the SOGI bill. Well, I guess, ang ilan sa mga bading, if ever, ang tingin ko, pag yan ay isinabatas, lalong magiging feeling entitled. So naniniwala po ba kayo na kasalanan ng mga homosexual kung bakit po sila nadi-discriminate? Definitely, coming from my word, ayaw mo ma-discriminate ka, umayos ka. Mula sa iyong pagkilos, pananalita, pananamit, and everything. Example po ay kayo po nag-wear kayo ng makeup right now and pwede po ito makita as a gateway para mapintas po kayo. Would you say po na it's your fault na pag napintas po kayo ngayon kasi naka-makeup po kayo? Pag lumalaban, sasabihin natin entitled na sila. Kapag naman po nananahimik, parang nangyayari, wala lang silang alam dun sa batas natin. Hindi po parang ang selective naman ng hearing natin kung ganun. Hello po, ako po si Bri. Hi. And ayun po. Yung una ko pong question is, sa kabuuang interview po ngayon, may parte po ba na nabago sa pananaw niyo po? Wala. Kung ano yung pananaw ko since magkaroon ako ng awareness, oh, iba din pala ako. Up to this very moment na isa na ako 61-year-old senior, yun. Walang nabago. Kahit po nalaman niyo po na yung SOGI bill po ay para sa lahat naman po, hindi lang po sa mga particular na tao. Pero definitely that bill is talagang pilit na ipinapasa for the protection ng mga katulad ko. Although sinabi mo yung iba, na ipaliwanag ko rin kay Sir, bakit? Yung concern naman ng iba na sasagot naman ng iba nating government agencies mga kapulisan and everything Pero that SOGI bill, definitely, plano nilang i-ano yan for us LGBTQ member. So, paano naman po yung nakapagbahagi po kayo ng mga karanasan kung saan yun, nakaranas kayo ng diskriminasyon sa trabaho, sa mga ganong klaseng experience po. Paano naman po yung mga taong nakaranas din ng kaparehas na karanasan niyo po noon sa Malib? Sa tingin niyo po ba ay hindi ito sapat na dahilan para isulong yung batas na iyon? Again, sinasabi ko na nga ba, yung mga bully na naranasan ko, and even ng mga naranasan nila, meron nga batas na nagpoprotekta. Inano ka, sinaktan, ininsulto. Di ba sabi ko nga, kung sinaktan ka at pinagsalitaan ka, you can file for oral defamation, physical injuries. So yan yung batas na magpoprotekta, hindi lang sa lalaki at babae, kahit sa aking mga bading. Yun yung sinasabi kong paulit-ulit na what batas pa hinahabol yung proteksyon. Oh, sige. Yun na yun. Naiintindihan ko po. Parang sa pananaw ko naman po, sa tingin ko po ay hindi porket hindi natin nasasaksihan sa eksaktong eksena or kapag hindi natin nakikita, ay hindi na nag-exist yung mga problema ng mga tao na nasa komunidad na iyon. Paano naman po yung mga taong wala ring ginagawang masama or wala naman tinatapakang tao pero nakakaranas po ng mga ganong discrimination? Balik na naman tayo sa sagot ko. Yun na, you can file a case against these people na tahimik ka na mumuhay, perwisyo ka nila, tukso sila ng tukso to the point na ikaw, napapaaway na rin at nai-stress ka na. Nakaka-stress yan, yung bully ng bully, tas lait ng lait sa pagiging bading mo. Ano ang gagawin mo? Magsampa ka nga ng reklamo. That's the protection. Ang paulit-ulit ko sinabi, magsampa ng reklamo sa kapulisan, sa korte. Kung kinakailangang idemanda, idemanda. Sa tingin ko po kasi, isa yung bill sa mga paraan para yung mga taong kagaya po ninyo na nakaranas ng ganun ay magkaroon din ng boses na hindi sila matakot na magreklamo dahil alam nila na may karapatan sila. Parang iyon yung nagbibigay sa kanila ng suporta na magboses sa mga mga nararanasan nilang hindi maganda po sa society. Wala pang ayang boil na yan. May boses na ako magreklamo sa korte at sa pulis. Nilait mo ko, minura mo ko, sinaktan mo ko, punta ka sa pulis, kasuhan natin to, and then magkakaroon kayo ng hearing, matatanggap mo ang justice sa sinasabi mo. Still, hindi nga sapat yung batas na yan para masabi mo, protektado ka. Dahil up to this very moment, wala pa yung batas na yan. I'm living a peaceful life.
and I'm safe and I'm being protected by the government dahil nga yung sinasabi ko na pag may nagwalang iya sa akin, pwede naman ako magsampa ng reklamo at ginawa ko na yun ng ilang beses. So ano pang batas na sasabihin ko na, government, mag-isip nga po kayo ng protection sa akin, na ibibigay na nga sa akin, na isi-serve na nga sa akin. So, no more bills na kailangan pa na ang batas na bubuin exclusively sa mga katulad kong LGBTQ dahil hindi kailangan maging LGBTQ ako para maprotekta at maibigay yung kaukulang fairness o batas kasi still, paulit-ulit ko sinasabi, may existing na tayong batas na nagpoprotekta hindi lang sa akin, maging sa inyong lahat. So, nung nasabi niyo po na nasubukan niyo na po na magsumbong or magreklamo po sa mga pulis, Mm-mm. ano po yung experience? Like, paano po sila rumisponde dun sa mga ni-raise niyo po na issue po? Ayun, nakinig sila. Pinag-ano ko ng yung sa blatter, pinasulat yung complaint ko, pinuntahan yung tao. Pinagharap kami, anong ginawa ng tao? Pasensya na po, sorry po. Naibigay yung protection na gusto ko. Yung katarungan, yun ang sinasabi ko, what's the use of this SOGI bill? Wala pa yan SOGI bill na nakakaranas na ako ng bilang bading ng fairness, protection. So, kaya consistent ako, there's no need for the approval of this bill. Kasi ngayon yung paulit-ulit ko sinasabi, meron na tayong sapat na batas na nagpoprotekta sa bawat isa sa atin na mamamayan. Not necessarily sa isang... Kasi parang lumalabas para itayo lang yung SOGI bill na yan, exclusively for us. Kahit sinasabi nyo, merong iba. Pero hindi sila talagang focus niyan, kami. Pero ang paniniwala ko, ewan ko lang sa paniniwala ng ibang kamiyembro ko, may sapat nang batas na nag-exist na magpoprotekta sa atin. There's no need a new bill like SOGI bill. So, ayun. Ang tanong po, kung wala na talagang problema at sapat na ang batas para sa lahat ng gender, sa lahat ng tao, bakit po kaya sa tingin nyo may mga gusto pa rin pong magsulong ng bill? Para saan po iyon? Like, saan po nanggagaling yung mga... Sila na nakakaranas ng mga injustice na hindi nila nilalabanan, hindi sila lumalaban. Ba't hindi sila lumalaban? Problema nila yun. Dahil pare-pareho lang kami ngayon, miyembro nitong tinatawag na LGBT, bakit ako nagagawa ko? May magwalang ya sa akin, may magtarantado sa akin, kaya ko. Kung nagagawa ko, ba't hindi nyo gawin? Ba't papaapi-api kayo? Ba't aarte-arte kayo? I was deprived, Hindi. Pag ginusto mo lumaban, pwede ka lumaban. Kasi karapatan mo na violate. Yun ang dapat nila Kaya uulitin ko, wala kang bills na dapat na buuin naman for us. Kasi wala pa yan. Nagagampanan naman ng gobyerno ang protection na ito sa lahat. Sa pagkakaintindi ko po sa sinabi niyo po, yung mga laws na nag-exist na po dito sa atin ay enough na para sa lahat. Hindi lang po alam ng mga taong nasa community kung paano ito gamitin. Tama po ba? Tama yun. Kasi gaya nga ng sabi ko kanina, ano pang batas? Bakit kailangan pa magbumuo ng isang batas na magpoprotekta sa isang katulad ko na miyembro ng LGBTQ kung naaano ko naman to, na-enjoy ko naman to at nagagamit ko naman to. Ang problema nga lang sa ibang katulad ko o miyembro ng LGBTQ, hindi nila alam paano siguro gamitin. Kasi ganito lang yan. Bakit magsasabatas para protektuhan kami? Like, may insulto, may nanakit, pag may nanakit sa'yo, hindi naman kailangang maging isang LGBT para magsampa ng reklamo. Minura ka, pinagsalitaan ka, nilait ka, you can file for a oral defamation or slander. Sinaktan ka, tinadyakan ka, wala kang ginagawang kung anuman. Just because bading ka, naiinis sila dahil bakla ka, binatokan, tinadyakan ka, physical injuries, magsampa ka ng physical injuries. So, ano protection ang kailangan na sinasabi? Kaya kailangan sa batas ang SOGI bill. Wala talaga. As far as I know, walang bagong batas na dapat ipatubad o buuin para protektahan ng isang LGBT member na katulad ko. Ayun na lang po. Last, na lang po na. Ano po yung message niyo po para sa mga kagaya niyo po na hindi kayang makapag-speak up na yun, kagaya magreklamo or mag-ask for help sa mga nasa
Nasa, Nasa gobyerno. Ganito ang sasabihin ko sa inyo, wala nang ibang makakatulong sa atin kundi tayo lang. Tayo ang may katawan, tayo ang napeperwisyo tayo. Iwasan ninyo, lalo na yung mga katulad kong bading, no, na prone talaga sa lait, insulto, bullying. Matuto kayong lumaban sa inyong karapatan. Sinasaktan kayo, tatanggapin nyo lang, gaganon ko. Kumuha kayo ng batuhin nyo or kaya, what I'm saying, ang pinupunto ko, gumanti ka, lumabang ka. Ikaw lang ang pwedeng lumaban at magtanggol sa sarili mo, walang iba pa. Dahil pag ganyan-ganyan kayo, tanggapin mong ganyan ka na lang habang buhay. Na, alam mo naman pwede ka namang gumawa ng action, pwede ka magsampa ng reklamo, bakit tatahitahimik ka? Hindi yun cute, girl. Lumaban ka, kung akala mo inaapi ka, inaagrabyado ka, winawalang ya ka ng mga sinasabi natin mga normal. Okay? thank you po. Next. Hi po, Rain here. Rain po. This is just ano lang po, if ever, sorry. Mahina talaga yung boses ko. Ah, just a point of view lang po galing sa inyo. A POV lang po. If ever na bigla na po one day successfully nga po na-approved yung SOGI bill, what will be your reaction or anong magiging, yun nga po, point of view nyo at some point? Well, good for us. May panibagong batas na magpoprotekta sa mga katulad ko. Kaya lang naman ako tutol dahil nga hindi pa to batas. Ngayon, kung isa batas to, ayaw at gusto ko, susunod lang naman ako. Yun yung sagot ko doon. Kahit tutol ako, kung isa batas na to, magagawa ba ako? Susunod lang ako. Yun lang. Pero ang sabi ko nga sa inyo, wala nga ako makitang dahilan para bumuo ng panibagong batas dahil as far as I know, we are already protected by laws of this land. Yun lang po. Thank you. Diba? Super quick lang po talaga. Oo, hindi nga ako against sa SOGI bill provided na isa sa batas. Pero as far as I know, wala nga akong makitang dahilan para isa batas pa yan. Protektado na nga eh. Napoprotektahan naman. Next. Yes. Ayan. Hi, I'm Naira po ulit. So, may curious questions lang din po ako. So, do you believe in equality po? Definitely. Yun nga yung pinaglalaban natin, pantay-pantay. Pero depende sa kung anong uri ng pantay-pantay ang gusto mo. Katulad nito, marriage. Ipapantay mo ang same-sex marriage sa marriage, yun. Hindi na porket nagnanais tayo ng equality. Kung alam mo namang hindi naman, mababiolate naman natin yung rights ng talagang katulad nila. Di ba? Yun lang yun. Hindi, pabor ako sa equality, pero depende anong uri ba ng pagpapantay-patay ang gusto mo o dinidemand. Ayun, so, bale, ayun, I did some research lang po kasi. So, yun, meron tayong mga rights for women, meron tayong rights for yung mga disabled people, and then we have rights when it regards to sa mga employment or labor, ganyan. So, mga anti-discrimination laws po yun. And yun, curious lang din po kasi ako na, yun nga, if you're for equality po, parang in a way, yung SOGI bill po kasi will mas lalo pa siyang amplify exactly yung pagiging equal ng lahat ng tao regardless of your sexuality or orientation, your identity. Yeah, so bill ka isa batas. As far as I believe, may equal batas tayo na ipinatutupad na not necessarily sa LGBTQ member lang. Ano bang particular na batas ang gusto nila? Nitong mga kamiyembro ko, anong particular? Ano ba yung sinisik nilang batas na feeling deprived sila, na api sila? Ano yun? Ayun, yun nga po. Parang I think on their point of view lang po, gusto lang talaga nila din ng equality on their end, na merong right that Kaso nga, yung equality na sinasabi o hangad nila, hindi nga pwedeng ipantay. Hindi nga pwedeng ipantay. Kumbaga, depende sa anong uri ng pagpapantay-pantay ang dinidemand nila. Ibig sabihin, babae ka, naturally born woman ka. Papayag ka na itong hindi naman talaga naturally born just because nagmukhang babae, ihin na rin o gagamit na rin ng CR mo. Yun ang isa sa pinaglalaban nitong mga to eh. Na ayoko nga, dahil unang-una, Rights mo, paano yung rights ng totoong babae? Di ba meron ng CR na pangatlo? yes, yung for all. Doon tayo. Yes.
naibigay tuloy yung I mean, ano doon pa rin equality. Ang nakakainis lang sa ibang akla, pinipilit na yung hindi pwede nga. Bakit ka iihi nga doon? Simple yan, CR lang yan ha. Ipipilit mo. Bakit ipipilit mo? Tapos ipipilit mo sa tao, tawagin kang miss, ma'am. Ang tingin niya sa'yo, bakla. Yun lang yun. So, yun ang gusto ko, maging clear sila, maging maliwanag. Ano bang pagkakapantay-pantay na gusto niyo? Inilalaban niyo. Ano bang pagkakapantay-pantay na yun? Ito ibibigay naman sa inyo. So, I guess gusto ko lang po mag-share ng opinion. Gusto ko lang po mag-share ng opinion with regards dun sa, na-bring up niyo po kasi yung pagiging entitlement. I guess parang, yun nga po, sabi niyo rin naman po, hindi niyo naman po nila lahat. And I agree with that, na parang hindi naman po lahat siguro i-exercise, if ever man po na may isabatas siya, hindi naman po lahat ng tao would use it para sa pagiging entitled nila. I think, it's a matter of the person na lang kung paano nila i-exercise yung right nila. If ever man nga po na mag-isipata siya. Yes. So, ayun. Yun lang naman po. Okay. Next person. Yan. You use the mic first before you. So, I'm Gail again. So, ayun, excluding yung na-mention niyo pong entitled members ng LGBT, let's say there are other people of the LGBT community who are indeed getting unfair treatment. Bakit niyo po tingin need ipaglaban or need mag-beg for fair treatment when sila na po yung nakakuha ng unfair treatment, samantalang baka pwede rin po mag-benefit yung future generations or pwede rin maiwasan yung mga traumatic experiences na dinanas po ng iba. So, going back doon nga sa sinabi ko, no, kung nakakaranas ka ng mga injustice or discrimination, di ba, paulit-ulit ko sasabihin, na mabibigyan ka ng justice kung kikilos ka, kung magrereklamo ka. Kasi hindi ko talaga makuha yung point na ano ba yung pinaglalaban nitong mga to ano bang gusto nila sa SOGI bill? Di ba equality? Di ba sinabi ko naman, ang equality depende sa uri ng pagpapantay-pantay ang gusto ninyo. Ngayon yung reklamo ng pananakit, pambubuli, ayun nga. Magrereklamo lang tayo sa kapulisan, maibibigay ang nararapat na hustisya para sa atin. Kaya hindi ko talaga makuha ano ba ang SOGI bill na protection sa amin. Inaano ba kami para humingi kami ng protection? Di ba? Binanggit ko nga, nilait ka, minura ka, sinaktan ka. Yung sinasabi na, magreklamo ka. Saan ba ka na reklamo? Kaya, anong bill? Anong bill? Yun. Okay, thank you po. So moving forward, nakwento niyo po kanina yung experience niyo about applying for being a Marine pero nag-back out po kayo since natakot po kayo sa kung ano mang treatment po pwede niyo pong maharap doon. And then for sure, may pinanggagalingan naman po yung decision niyo po na yun since nangyayari naman po siya sa totoong buhay due to discrimination. So let's say may isa pong tao na dream maging isang Marine as in buong buhay niya dinedicate yung mga ginagawa niya para maging isang Marine, and that person is homosexual. So, do you think that person should have the same chance of becoming a Marine just as everyone else applying for the job? Kasi ang SOGI bill po, it does not only cover physical, verbal abuse, pero discrimination in workplaces po as well, meaning not having the same chances of getting that job po. So regarding that sinabi mo, okay. Sa panahong ito, malaya siyang mag-apply, open a gay, mag-apply ng police at military. Dahil sa panahong ito, tanggap ng kabaklaan sa militar at sa kapulisan dahil open na open yan. Meron na ipipicture pa sa TV, bading police, sundalo, bading, ganon. But during my time, ako nakaisip nun, that was way back early 80s mo, sir, or 87 or something. Ang mentalidad ko, pag pulis ka o militar ka, straight ka. Pag nalaman naglihim ka, bugbog ka, lahat ng pahirap. Yun ang reason kung bakit ako nag-back out, considering na-hire ako. In-screen kami, height and everything. Ba't kailangan kong magpakalalaki-lalaki sa kagustuhan kong matanggap? And lucky enough, natanggap ako. But nung mag-sinkin sa akin na, ito pala trabaho to, ipupunta kami sa Mindanao para makipaglaban sa giyera. Ha?
Hindi yun. Takot ako dahil trabaho lang yun ng mga straight guy. Tapos na-invade. At saka nung mag-apply ako doon, project ko nga lalaki. So may inilihim ako. So ang takot ko pag na-open yun at nalaman na bubugbugin ako. But now, ang swerte, kahit siguro sa panahon ito, ganito ako, at mag-apply ako, open na nga eh. Hindi na sila ganun kahigpit sa mga bading. Kung gusto mag-police o mag-militar. Thank you po. That's all. Nasagot ko ba na maayos? Yes po, thank you so much. Next. So, ako po ulit si Tari, hello. Yung sinasabi niyo po na umayos, sabi niyo po nasa pananamit, sa itsura po nila. Everything. Example po kayo po nag-wear kayo ng makeup right now and pwede po ito makita as a gateway para mapintas po kayo. Would you say po na it's your fault na pag napintas po kayo ngayon kasi naka-makeup po kayo? Di ba, sabi ko nga sa'yo, tatanggapin ko. Kasi ginawa ko. Kung ang pag-makeup ko sa ngayon, magiging daan para i-bash ako pintasan ako, ginawa ko eh. At least tanggap ko kung anong kakahinatnan ko sa ginawa ko. Gusto ko, dahil isa ito sa expression ko bilang isang LGBTQ. Thank you. Yeah. This is regarding po yung nasabi niyo po previously na yung mga bading po yung may ingay, quote-unquote, about discrimination or pwedeng sinasabi po na nagde-demand sila too much. I think po kasi, at a viewpoint ko lang po to, there is enough discrimination po against other members of the LGBTQ community for it to be considered a discourse kaya po natin na pag-uusapan ngayon. No? Hindi lang po sa mga bading but also for lesbians and bisexuals, transgenders alike. Siguro po hindi po napapansin but marami po sa kanila are very have a strong desire din po to be heard. Kung babalik na rin po natin and mas napapansin nyo naman po na lesbians, for example, yung may actions na de-describe niya as kaartehan po, no? Would you say na entitled po sila or is this yung view nyo po is specifically for gay people lang po? Yung view ko for gay people lang kasi based yun sa nakikita ko at nalalaman kong mga ganap, no? Like I have mentioned, yung gay na ipinaglaban na gumamit ng CR, yung gay na nagalit dinawag kasi siyang sir instead na inaasahan niya ma'am. Yun, talagang in particular lang. Kasi gaya nga na naikwento ko kanina, bakit ang mga lesbians or T-bird walang ganyang ganap o walang eksena ng ganyan? Bakit? Kasi alam nila limitasyon nila eh. Sa history ba ng ikaw, may narinig ka na ba ng isang lesbian pumunta sa CR ng lalaki? Wala pa, di ba? So, ang mga lesbian compared sa mga gay, sila, alam nila kung ano ang dapat nilang ikilos or gawin to the point na hindi na nga sila mapipili sa makikriticize. Pero itong mga akla, iba nga ito eh. Eksenadora, mga ano. Kaya sila ang mas napapansin. Hindi ang mga lesbians. Okay po. So, the next one's po, moving more to my thoughts and mixing some questions din po. Kasi I really want to understand po your perspective and the whole picture of where your views are coming from. So, medyo, can be very personal po. So, please feel free to refrain from answering if there's a question na. Ako po kasi, I believe na the divine being is forgiving of all and is acceptive of who we are regardless kung ano man po tayo. Kayo po, you're a devout Catholic person na sabi niyo po very active in terms of yung prayers niyo po and yung very strong belief in the religion. Do you think po na si God accepts of you being gay po? Hindi niya tinatanggap. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung tinatanggap niya or no. Kasi basta ako, ang personal relationship ko sa Panginoon, as far as I know, buo, walang question. And the mere fact na wala akong nararanasan na compared sa ibang kung ano-anong nararanasan sa buhay, mga kung ano, siguro maituturing ko, mabait sa akin ng Diyos sa kabila na ganito ako. Kasi naman, kahit ganito ako, alam ko nga yung mga ginagawa ko. Na oo naman, may ginagawa ko na ayaw ng Panginoon. Hinihingi ko yun ng patawad, tsaka pinipilit ko na, Panginoon, sorry kasi ganito ako. At kung ano man parusang gagawin niya sa akin, tatanggapin ko naman yun. Kumbaga, ina-account ko sarili ko sa kung ano man mga actions ko being LGBT in regards with my relationship to Him. Short question po, proud po kayo of being gay? Are you proud po? Alam mo, ang pagiging gay, hindi naman dapat maging proud ka eh. It so happened, naging ganyan ka eh. So ako,
Ako, uulitin ko, I just go with the flow. Mula na magkaroon ako ng awareness, ako consistent ako kanina pa, paulit-ulit ako sa sinabi ko, I just go with the flow. Pero if I have my way, hindi ko gugustuhin maging bading. Sana, at paulit-ulit ko sinasabi, sana isinilang ako, is either lalaki o babae lang, at hindi bading. Kasi, aminin natin, talagang mula pagkabata hanggang sa mamamatay na lang, kaming mga, may maririnig at may maririnig pa rin kaming hindi maganda sa amin just because bading kami. Pero sabi ko nga, kung proud ako, hindi ko sa sinasabing proud ako. I just go with the flow. Eto na eh. Yun na yun. So you're very strong po on your views na homosexuality is abnormal. Definitely. There is a 40-year age gap po sa atin. And common knowledge naman po na magkaiba po yung panahon na na-bring up po kayo sa ngayon po. Yes. And living in the present, this is why yung generation po namin is advocating for the change in views. Kasi I feel po that discrimination is deeply rooted in our upbringing. Kaya po we are setting laws and ordinances for the general public po na mas ma-realize nila yung na hindi naman talaga, for me po, hindi pa talaga abnormal ang homosexuality. And I think kaya na nagiging mahabang discussion po ito is because we are opening the minds of the people and hopefully sa iyo po, through these movements sa pinaglalaban ng straight and homosexual people alike. Ako personally, I feel sad. And I don't mean that word po to be degraded or offensive. I'm sorry. Pero I'm sad po na you view yourself that way. Kasi for me, I'm having a very lovely conversation with you po. I think you're very wonderful. And I don't see you any differently po because you are gay. Is there anything po that would push you to see yourself as equal of straight men and women? And especially when it comes to rights po. Kung may na, Kung meron pong magpo-push sa inyo na reason na may isip niyo po na kasi I feel like ang dami na po naming sinishare. We hope somehow it gets to you po. Ano po yung magiging reason na magpo-push po sa inyo na makikita niyo yung sarili niyo na kapantay ko lang din sila lahat. hindi nga kasi, For you to view yourself po as someone normal. well, sabagay, ako lang to. Hindi ko hawak ang isip at damdamin ng isang katulad ko. I don't see any talaga na way na magiging equal ako sa kanila. You're referring to the heterosexual, di ba? Hindi pwede. Kasi from the beginning pa nga, emotion namin, hindi naman katulad na sa kanila. Hindi ko talaga makita kahit at this point in time na magiging equal na ako ng lalaki at ng babae, ng mga heterosexual because I am a homosexual. Magkaiba yon. Hindi kami pwedeng tie or magkaiba talaga. Kahit nagbago na ang panahon and everything, maswerte nga ang mga gay sa panahong ito. Dahil tanggap sila ng society. Bira na ako nakakakita, nakakarinig na sinisigawan, bakla. O ganun. Wala na. It's very common na. Sa mga palabas sa TV, sa ordinary, sa araw-araw natin buhay, common na mga bakla, takbuhan ng tawa. So, no question na. So, ano pang aanuhin nila? Maswerte sila na nabuhay sa panahon ito. Na open arms, tinatanggap na sila. Pero, hindi porke tinanggap na sila ng bonggang-bongga sa batas, kailangan maging equal na rin sila. Meron pa rin talagang batas na hindi po pwedeng, katulad ng same-sex marriage, it's only same-sex union. Never marriage. Ganun. Bring up ko lang din po yung question ko kanina for the record lang. No? So I was asking po about if yung Catholic Church po kasi is starting to be progressive, there are priests po na are already accepting of homosexual people po. So, if in the case po na the Catholic Church does accept and agree na homosexual couples be wed, ano pong magiging stand niyo po doon? Well, syempre, maapektuhan ako kasi bakit nabago yung isip nila. Pero wala akong way kumontra. Kasi nga, kung sagradong all you have to do is to abide. Pero deep inside, magkakaroon ng question sa akin yun. Bakit? Pero I'm telling you, this is straight. Nagsasalita na ako, tapos at tutuldukan ko na. Hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari na
isabatas or sang-ayunan ng simbahang Katoliko ang pag-iisa ni Dib ng parehong sexes na ang itatawag doon ay marriage, hindi mangyayari yan. Hindi. Yun ang point of view ko. Dahil kung mangyayari yan, sana nangyari na noon pa. Oo. And that's it for me. Thank you so much po. Thank you so much. Okay. Okay. So yung may follow-up question lang po ako. So na-mention niyo po kasi ngayon na in this society, in this time, mas accepting na nga po Yes. lahat ng tao sa LGBTQ. So parang ang question ko lang po is, do you think na it's sufficient? Or parang pwede na yon just because lahat is sila. tanggap na? Or do you think na May batas parang pa. dapat may batas pa? Hindi, kasi nga, again, hindi, nakuha yung tanong niya. Again, sabi ko nga sa inyo, hindi na nga kailangan yan kasi may sapat na nga tayong batas na ipinatutupad para maprotektahan ang lahat, hindi lang LGBTQ. So ano pang ng batas? Considering na sa panahon to, tanggap na nga kayong lahat eh. Tapos may mga batas na nga tayo na magpoprotekta. What is that batas pa na gusto ninyo? Ano kaiba ng SOGI bill sa existing law na nag-exist natin sa ngayon, na-enjoy natin? Wala. Hindi naman kayo deprived, hindi naman kami ape. No, sabi ko nga, nasa tamang paggamit ng karapatan nyo para ma-enjoy nyo yung batas na yan. There's no need to get SOGI bill. So yun lang, parang siguro opinion ko lang din with regards to that. Although nakikita nga po natin ngayon na may progress na when it Very comes to lenient. accepting the LGBT QIA plus Yeah. community, parang syempre, yun nga po, hindi possible po na hindi lang na-voice out yung mga nangyayari naman sa iba na talagang may discrimination pa rin and stuff. Kaya nga, if there's discrimination and injustice, all they have to do is just file a complaint doon sa mga nagsasagawa ng ganun. And then there is this batas na mag-a-action naman sa mga reklamo nila. Yun lang yun. Yun lang Thank po, you. yun lang yung follow-up question Okay, ko. last Thank you. Hi po. Hi again. Akin po actually, hindi siya question. Okay. Something to enlighten nyo lang din po kasi ako po personally, I am for SOGI bill. Okay. So, ayun nga po, nalaman nyo po kanina, ay ano yan? Ano yun? Ayun, nalaman nyo po kanina na ang SOGI bill ay hindi lang naman para sa LGBTQIA, sakop din nito ang babae at lalaki. So, ayun po, it's more on, kailangan pa natin siyang malaman kung ano ba yung nasa loob ng SOGI bill na ito Yes, yes. kapag sinabatas siya, ano yung mga nasasakop nito. Kasi hindi lang naman po siya about LGBTQIA. Kasi parang sobrang hindi ko alam kung tama yung word, pero parang ang ano naman niya, kung Sa kanila. oo, sa kanila lang, di ba? Pero to enlighten you din po, sa current na batas po kasi, ang systems po natin, yes, nagsasaad po tayo ng kaparusahan sa mga gumagawa ng mga Foul. mga foul things about sa workplace, ganyan. Pero hindi po kasi nito sakop ang investigasyon o yung root cause nung dahilan. Yes, mapaparusahan po sila, pero ang nangyayari po kasi is kung sapat na yung batas, bakit walang work rules sa workplace about gender-based problems? Hindi naman po kasi ibig sabihin na hindi po natin nararanasan yung mga bagay, non-existent na po siya. So, hindi lang natin na-address ng maayos, hindi natin na-address yung root cause, pero nangyayari pa rin ito. Ang nangyayari lang po kasi sa law natin ngayon, kumbaga parang personal opinion ko lang naman po. Sabi ko nga, parang ang nangyayari is pinuputo lang natin yung damo. Pero hindi natin binubunot yung core, yung problema, yung ugat. And hindi po ako naniniwala na hindi nagkakaroon ng mga reklamo ang mga lesbians o tomboy dahil po actually, ang unang-unang Pride March na ginanap ng 1992, I think, mga naglakad po dito ay mga lesbians po. So sila ang mga unang mga tao o part ng LGBT community na hindi lang naman nagreklamo kumbaga nag-voice out na para marinig po yung mga problema nila as a part ng LGBTQ. Ako po kasi naniniwala ako, ang babae at saka LGBTQ actually naka-tie up po yan sa discrimination. Magka-tie up lagi ang babae at saka LGBTQ sa
discrimination. Hindi lang naman mga bakla din ang naaapi, marami ring tomboy, yes. And also, sabi niyo po takot kayo sa lalaki. Kami din. Kami din po. So, ang SOGI bill ay para sa lahat, hindi lang naman sa LGBTQIA. Iniiwasan lang nito ang diskriminasyon against sa pag-express ng iyong sarili. Kasi kung ako halimbawa, babae ako, straight ako, pero gusto kong magdamit ako ng panglalaki. Then, bakit ako pagbabawalan sa ganitong bagay? Bakit ako hindi pwede sa ganitong trabaho? 'Di ba? So, yun po. Hindi nyo pa siguro masyadong rin yung SOGI bill pa kasi tayo mismo na mga tao, hindi pa natin siya napag-aaralan masyado. Kumbaga, meron lang din akong naisip kanina, sabi nyo kapag lumaban ka. Pero hindi po ba parang ang nangyayari po kasi pag lumalaban, sasabihin natin entitled na sila. Kapag naman po nananahimik, parang nangyayari, wala lang silang alam dun sa batas natin. Hindi po parang ang selective naman ang hearing natin kung ganun. So dahil po sa nakasanayan nyo din growing up, paano naman yung mga hindi tanggap ng magulang nila? Paano naman po yung mga walang chance nga po na malaman ito? Kumbaga, yung SOGI bill po kasi is para maisulong po yung mga karapatan nyo as a part of LGBTQIA and as a tao, as a human. Sabi nyo po makakaapekto sa karamihan ng yung mga gay o mga bading na demanding at entitled. Pero kung sasabihin natin, babalikan natin, sabi natin minority lang sila. So paano silang makakaapekto? Kung minority lang pala, hindi ba parang baka akala lang natin minority lang sila, pero yun pala, sobrang dami nila. Hindi lang natin sila nabibigyan ng medium para mapakinggan. Paano yung mga hindi mapapalad or privilege sa magagandang karanasan sa pagpapalaki nila, sa pagpapalaki sa kanila sa society. Sa tingin nyo ba hindi po nila deserve yung rights or magsisettle na lang po ba sila? Parang, parang hindi naman po nyo kailangan sagutin ngayon to. Pero parang ako din, tinatanong ko to sa sarili ko. Dapat ba na magsettle na lang sila? Kasi obviously parang ang gusto nyo po medyo stick tayo sa status quo. Nakasanayan lang and medyo parang hindi po kayo masyado pang open sa change. Yung mundo po natin is evolving, 'di ba? So, ayun, hindi po ba parang ugali ito na pagiging gusto lang natin na ito na lang kasi komportable tayo dito or dahil may privileges tayong nakukuha dito, may advantages tayong mula dito. Kaya dahil hindi natin siya nararanasan, kumbaga parang nagiging ignorant na lang tayo sa mga ganitong bagay. Minority po kasi sa akin sila in a sense na hiwa-hiwalay yung LGBTQ as a letters. Pero kung pagsasama-samahin sila, for me, hindi sila minority. So, ayun. Baka nga po hindi lang sila napapakinggan or nagkakaroon ng lakas ng loob magsalita. So, ako din, I urge you to read comments din po akong mapalabas na po itong natin. Yes, oo. Masakit to. And sana naman din po sa mga magko-comment, let's be respectful of each other din para maintindihan po tayo ng mga iba yung point of view sa atin na baka baka ganito pala. Para ayun po, let's be respectful of each other. So ayun, yun lang po. Thank you. Ay, maraming salamat po sa inyo, Sir Eduardo. At maraming salamat din, TS001, sa mga questions na naiprepare ninyo para sa ating guests. At bago po natin tapusin ang ating programa, tanungin natin ang ating mga viewers. Kayo ba? Naniniwala ba kayo na kailangan pa ng mga taong kabilang sa LGBTQIA+ community ng special na protection mula sa ating gobyerno? Let us know in the comment section. Magpapaalam po muna kami. Muli, ako po si Armando Bibay at ito po ang Interrogation Room. Ay, Thank you. Yes.